Ang trigonometry ay sangay ng matematika na nakabatay sa mga espesyal na katangian ng right triangle. Ito ay tumatalakay sa pag-aaral ng ugnayan sa pagitan ng mga sides at angle ng right triangle. By definition, ang right triangle ay isang tatsulok na mayroong 90 degrees angle o right angle. Sa tapat ng right angle na ito ay ang side na hypotenuse of the triangle na tatawagin na lang nating hypotenuse. Bukod sa right angle, may dalawa pang angle ang right triangle. Tawagin natin itong angle theta at ito ay angle P. Bukod sa hypotenuse, may dalawa pang side ang right triangle. Upang matukoy ang mga katangian ng mga side na ito, bukod sa right angle, ang isa sa alang-alang lang natin ay ang isa pang angle. Halimbawa ay ang angle theta. Sa tapat ng angle na isinaalang-alang natin ay ang side opposite the angle, na tatawagin nating opposite. At ang side na katabing bahagi ng angle theta ay ang adjacent to the angle, na tatawagin na lang nating adjacent. At kung ang angle P naman ang isa sa alang-alang natin, ang side sa tapat ng angle P ay opposite. At ang side na katabing bahagi ng angle P ay ang adjacent. Ang mga trigonometric functions ay mga ratio ng mga haba ng mga sides ng mga right triangle. In terms of angle, ang mga function na ito ay ang mga sumusunod. Sin theta equals side opposite over hypotenuse. Cosine theta equals side adjacent to over hypotenuse. Tangent theta equals side opposite over side adjacent to. Madali nating matatandaan gamit ang acronym na SOHCAHTOA. Ang SO ay sin theta equals opposite over hypotenuse. Ang K ay cosine theta equals adjacent over hypotenuse. At ang TOA ay tangent theta equals opposite over adjacent. Halimbawa, ang right triangle na ito, na ang isang angle ay 40.0 degrees. Narito ang right angle. Ang katapat nitong side ay tatawagin nating side R. Ang side na ito ay side Y. At ang side na ito ay side X. Kung ang side R ay equal sa 3.5 meters, ano kaya ang value ng side Y? Ang side Y ay katapat ng given na angle, kaya ito ay ang side opposite the angle. At ang side R ay katapat ng right angle, kaya ito ang hypotenuse of the triangle. Gamit ang SOHCAHTOA, malalaman natin kung anong trigonometric function ang dapat nating gamitin. Ang may O ay SO at TOA, at ang may H ay ang SO at K. At dahil ang SO ay nagtataglay ng O at H, ito ang tamang trigonometric function na gagamitin natin. Ito ay sin theta equals opposite over hypotenuse. Ang opposite ay ang side Y at ang hypotenuse ay ang side R. Kaya ang solution na gagamitin natin ay sin theta equals Y over R. Multiplying both sides of the equation by R, makakancel ang R over R. Kaya ang Y ay equal sa sin theta times R. By direct substitution, ang theta ay 40.0 degrees.
Ang r ay 3.5 meters. Ang sine 40.0 degrees ay 0.643. At ang 0.643 times 3.5 meters ay 2.2 meters. Ang value ng side y ay 2.2 meters. At alamin din natin ang value ng side x. Ang side x ay ang side na katabing bahagi ng angle theta, kaya ito ang adjacent to the angle. At ang r ay ang hypotenuse of the triangle. Gamit ang SOHCAHTOA, ang may A ay ka at TOA, at ang may H ay SO at ka. Ang ka ang mayroong A at H, kaya ito ang tamang trigonometric function na gagamitin natin. Ito ay cosine theta equals adjacent over hypotenuse. Ang adjacent ay ang side x at ang hypotenuse ay ang side r. Ang solution ay cosine theta equals x over r. Multiplying both sides of the equation by r, makakancel ang r over r. Ang x ay equal sa cosine theta times r. By direct substitution, ang theta ay 40.0 degrees. Ang r ay 3.5 meters. Ang cosine 40.0 degrees ay 0.766. At ang 0.766 times 3.5 meters ay 2.7 meters. Ang value ng side x ay 2.7 meters. Halimbawa naman ay ang right triangle na ito. Kung ang value ng side x ay 5.0 meters at ang value ng side y ay 3.5 meters, ano ang value ng angle theta? Ang side y ay katapat ng angle theta, kaya ito ang side opposite the angle. At ang side x ay ang side na katabing bahagi ng angle theta, kaya ito ang adjacent to the angle. Sa SOHCAHTOA, ang SO at TOA ang may O, at ang ka at TOA ang may A. Ang TOA ay may O at A, kaya ito ang gagamitin natin. Ito ay tangent theta equals opposite over adjacent. Ang side y ay opposite side at ang side x ay ang adjacent side. Para makuha ang value ng angle theta, i-divide natin both sides of the equation ng tangent. Makakancel ang tangent over tangent at ang 1 over tangent ay tangent raised to negative 1. By direct substitution, ang y ay 3.5 meters at ang x ay 5.0 meters. Ang 3.5 meters over 5.0 meters ay 0.7. At ang tangent raised to negative 1 ng 0.7 ay 35 degrees. Ang angle theta ay equal sa 35 degrees. Gusto niyo pa ba ng mga video na nakakataba ng utak? Ano po ang hinihintay nyo? Subscribe na!